Magandang gabi po. Welcome sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ngayon po ang ating topic ay tungkol sa pertussis outbreak. Kilala natin ito sa Tagalog, sa Pilipino, Tosferina. Ito po yung parang pag-umubo, yung whooping cough, parang tunog ng tumatahol na aso. Ito pong pertussis or tosferina or whooping cough, ito po'y nakakahawa. Ito'y respiratory illnesses at madali itong kumalat person to person. Hindi katulad po ng COVID, ang COVID virus. Yung pong pertussis, bakterya. Kaya ito po na pagka meron kang whooping cough, nagbababahin ka at inuubo ka. Ito'y nagre-release sila ng maliliit na particles ng bakterya at ito'y pwedeng malanghap yung hangin, may kasamang bakterya na yon. Kaya po yung pertussis, bacterial infection, para gumaling ito, kailangan po ng antibiotic para patayin yung bakterya. So, paano natin po protektahan ang ating sarili sa tosferina? Kailangan po ang buong pamilya ay may immunize laban sa whooping cough, no? Lalo na po yung mga baby sa bahay. Ngayon, kailangan merong vaccine para protektahan panlaban sa whooping cough. Yung pong vaccination, ito yung pinaka-effective way para ma-prevent ang tosferina o pertussis. At ito po ang good hygiene din, yung patuloy na lagi naguhugas ng kamay at respiratory hygiene practices. Pag inuubo ay takpan mo o kaya mag-face mask ka para ma-prevent yung pag-spread ng pertussis. Ngayon, ang vaccine, itong pinaka-best way para ma-prevent ang whooping cough, ma-vaccinated ka, ayon po sa Center for Disease Control and Prevention. Nire-recommenda yung whooping cough vaccination para sa lahat. Ang pertussis, apektado kahit ano pa yung edad, pero pag na-pertussis, mas delikado sa mga baby, infant. Ang early symptoms po ng pertussis ay similar sa pangkaraniwang sipon. Merong tumutulo yung ilong mo, meron kang runny and stuffy nose. Mababa lang naman ang lagnat mo, very mild ang ubo sa simula. At minsan merong apnea, ito yung brief pauses sa breathing. Minsan nagkakaroon ng nangingitim ang balat ng baby, mga bata. Kaya most vulnerable sa pertussis ang mga babies at young children. Ang mga infant, yung bagong panganak, ay na hindi pa nakatanggap ng vaccination, rekomenda siya. Kasi highly susceptible ang mga bata, pwedeng magkaroon ng pneumonia at magkaroon ng breathing difficulties. Lalo na po yung mga pregnant woman, yung buntis, no? Very dangerous ito, both mother and the baby. Kaya ang vaccination during pregnancy ay napakahalaga para protektahan yung baby sa loob ng tiyan niya. Yung mga older adult, yung immunity mula sa childhood vaccination ay pagka ito ay pwede rin dahil matagal na nga, matanda na, lalo ng mga senior citizen, ay susceptible din sa tosferina or pertussis or whooping cough. Pero less severe, i-compare mo sa mga young children. Kaya kailangan, habang wala tayong sakit, protektahan natin ang ating katawan para hindi tayo mahawa sa pertussis o mga respiratory problem, mag-take ng vitamin C. Kasi ang vitamin C, napakahalaga po nito sa proper function ng ating immune system at tumutulong ang vitamin C sa production ng white blood cells para sa ganon may depensa tayo sa mga bakterya. Kung may sugat ka, madaling gumaling at dahil nagpo-promote ng formation ng new tissue.
Kaya tulad ang atong vitamin C, tumutulong siya sa production ng collagen. At ang vitamin C, nag-i-improve yung absorption ng iron mula food kasi ang iron napakahalaga sa production ng red blood cells. Kasama po ng vitamin C, mag-take ka rin ng Super B complex, B1, B8, B vitamins kasi ang Super B complex meron siyang B1, B2, B3, B7, B9, B12. Itong supplement na ito na Super B complex, meron direct impact sa to boost your energy level. Napakahalaga nito sa pag-convert ng food into energy. Pag kulang ka sa Super B complex, madali kang mapagod tsaka mahapo. Kaya mag-take ka ng vitamin C kasama ng Super B complex dahil water soluble. Effective sila pag wala pa laman ng tiyan. Kaya inumin mo to 30 minutes before breakfast. Once a day lang naman ang inom nito, no? Alam niyo po ba yung pagka nakakaranas po ng early symptoms ng pertussis, lalo na sa mga bata, dalhin agad sa doktor, no? Ang early diagnosis at bigyan ng agad-agad na treatment ng antibiotic para hindi lumala, maiwasan ng pagkalat nito. Kailangan i-isolate mo yung may sakit since ang pertussis ay contagious, nakakahawa. Kaya lalo na po yung may bata dyan, may buntis, at mga matatanda, kailangan i-isolate. Yung pasyenteng may pertussis, mag-stay sa bahay, huwag mo nang pumasok sa school, sa trabaho, at least magkaroon po ng antibiotic para sa ganon ay hindi lumala at hindi ka makahawa. Meron siyang separate bedroom at bathroom. So, yung bathroom na ginagamit ng pamilya, huwag papasok doon. Kasi pag pumasok ka doon sa bathroom, may iwan doon sa bathroom or toilet yung bacteria doon. Yung susunod na papasok doon, mahahawa siya. Kaya kailangan kung lalapit ka sa pasyenteng may sakit, mag-well-fitting mask ka, i-maintain mo yung safe distance at least 6 feet away. Hugasan mong mabuti yung kamay mo ng tubig at sapon pagkatapos lumapit ka sa may sakit. At mga belongings niya, pagka hinawakan mo yung mga belongings niya, hugas ka kagad ng kamay, no? Kailangan magkaagad ng doctor's appointment para yung early symptoms nito, yung runny nose, stuffy nose, ay gumamit ka ng saline nasal drops o kaya humidifier, nakakatulong ito. Di ba merong low-grade fever? Meron pang mga over-the-counter na pain reliever tulad po ng acetaminophen at ibuprofen sa mga adult and older children. At huwag kayong magbigay ng aspirin sa bata. Yung mga ito po ay makakasama. Yun na lang pong nasabi kong mga gamot kanina. Kaya ang gawin niyo po, sundin mo yung mga dosage na instruction ng doktor carefully, yung acetaminophen tulad ng Tylenol, paracetamol, ito yung mga choice, maganda, very effective para ma-reduce ang lagnat, ma-relieve yung mga kirot at sakit nararamdaman sa katawan. Yung mga Advil, another effective option sa lagnat and pain relief, no? Maaring nakakairita sa stomach yung mga gamot na yon, kaya kailangan recommended dapat ng doktor. Nuulit ko, ang aspirin hindi recommended, especially sa bata, teenager, para maiwasan yung Reye syndrome. Itong Reye syndrome na to, apektado yung brain at liver. Kaya iwasan lalo na po kung kagagaling lang sa viral infection ng bata. Yung mild cough na nararamdaman na may pertussis, painumin ng maraming tubig na may honey sa mga bata, mga adult and children, o lampas na 1-year-old, no? Maganda po ang, albawa, calamansi juice na may honey, no? Calamansi, honey, yan ang painumin mo sa kanya para yung mga maidahak yung plema.
Kasi kapag hindi po mailabas yung plema, mas grabe yung pertussis, yung whooping cough niya. Stay hydrated, dapat yung kasi pag dry na dry yung ubo mo, mas masakit sa dibdib, no? Kaya kailan meron kang extra water. Kung nag-struggle sa paghinga, nangingitim ang pasyente, nagsusuka pagkatapos umubo, kailangan po ay minom ng tubig. No? Maya-maya, lagok-lagok siya ng tubig. Kasi nga po, yung whooping cough, ito'y violent coughing, merong talagang halos hindi ka na makahinga, yung sunod-sunod na yung ubo mo, no? Parang tumatahol na aso na. Tapos yung nagsuka ka, after coughing, exhausted ka na nun. Minsan makikita mo, namumula na, namumugto na yung mata sa kakaubo. Paalala mo na po sa lecithin, ito po yung magandang pampababa ng cholesterol, nagpe-prevent ng heart disease, nag-improve yung memory, learning and attention and concentration, at pang-iwas ito sa Alzheimer disease at pagiging ulyanin. Yung calcium magnesium naman natin na may vitamin D at zinc, pampatibay ng buto, pamprevent ng pulikat, pampapa-relax at para sa muscle contraction. Ang calcium magnesium tumutulong sa ma-relax yung isip at ang ating katawan at madali kang makatulog. At tumutulong ito sa production ng melatonin, hormone na pampatulog. Kaya para manatili kang masigla at malakas, mag-take ka ng calcium magnesium para hindi maging marupok yung ating mga buto. Ano po ba yung home management sa mga sa pertussis, no? Pagka na-diagnose ng maaga, siyempre, bibigyan ng antibiotic prescribed ng doktor para ma-prevent ang pagkalat ng pertussis. At saka, kung nakakaranas po ng mga simptoma, yung early diagnosis sa treatment, malelesen yung severity ng sakit at pagkalat nito. Kaya, ang inulit ko po, kung may pertussis ka, ang tamang treatment dito at ma-prevent yung complication, para malesen ang severity ng illness, ma-reduce ang komplikasyon ng pneumonia and seizures sa mga bata, para ma-stop ang pag-spread nito, ay kailangan po tulad sabi ko, vulnerable ang mga newborn, no? And older adult. Kailangan nyo po ng humidifier, cool mist humidifier. Effective ito, huwag po yung hot steam. Kailangan cool. Meron po kayong mabibili na humidifier sa mga butika, no? O kaya sa mga store, no? Health store. Kaya itong cool mist humidifier, very effective ito para malusen ng mucus at absolutely po yung cool humidifier, ito yung better option kaysa sa steam inhalation. Kaya yung humidifier na to, nakakalusin ng mucus at madali kang makaubo at mawala yung congestion. Yung irritated airway, ma-relax pag nalalanghap mo yung humidifier. Ito is safe na alternative, no? Kaya very easy sa mga bata at matatanda, yung cool mist humidifier, maganda to. Pwede kayong bumili po nito sa mga pharmacy, no? Ang mga manufacturer naman, may instruction yan, paano gamitin po yan, no? Kaya, yung kwarto mo, yung humidifier, tuloy-tuloy yan, malapit sa bed ng pasyente, kailangan nalalanghap ngayon para ma-prevent yung growth ng bacteria at saka mold at nagiging worse ang symptoms, no? Kaya encourage mo rin ang pasyente, minom ng tubig, sinabawang gulay, mga juices, para ma-prevent yung dehydration. Bawa, orange juice, no? Calamansi juice, pineapple juice, yan, yung pong grape juice, no? Tsaka pagka nakahiga, iangat mo yung ulo
yung pillow niya talagang para mawala yung congestion. Magkaroon po ng over-the-counter pain reliever. Siyempre, magkonsulta kayo sa doktor kung anong magandang paracetamol, anong klase, nire-reseta sa inyo. Plus, yung nakakatulong po yung humidifier na gagamitin nyo. Siyempre, kailangan po nito ng proper diagnosis ng doktor at saka treatment ng antibiotic. Paalala mo na po sa ating crystal oil. Itong crystal oil natin, concentrated plant extract ito, nakakalis ito ng pain at inflammation, lalo na kung may arthritis ka at meron kang muscular pain at nag-i-improve yung sleep quality mo, nakaka-relieve ng headache, amuyin mo, nakakalis ng hilo at bara ng ilong at nakiklear din po yung congestion. Magandang remedies to sa shoulder pain, mampakalmanting effect kung kinakabag ka, bloated ka, at nare-relieve yung yung pagduduwal mo at pagsusuka. At ayaw ng lamok yung amoy niyan, kaya hindi ka kahagatin ng lamok pag hinaplas mo yun sa balat. At kung may kate, mawawala agad ang kate ng balat mo. Meron din po tayong activated charcoal. Ito po ay merong antibacterial properties at ito po ay pumapatay ng mga bakterya sa ating bituka. Tumutulong ito sa reduction ng inflammation at nakakatulong para ma-improve ang kalusugan ng bituka para ma-prevent ang passage ng harmful substances sa ating daluyan ng dugo. Maganda to sa food poisoning, pang-prevent ng hangover, at saka drug overdose, nare-reduce yung diarrhea, pan-relieve ng kabag, bloated, nag-absorb ito ng gas at toxin sa bituka. Nakakatulong dito ma-reduce ang bad breath dahil nag-absorb itong bacteria at toxin sa bibig. Malaking tulong po ito. Available to sa Patnubay, no? Kung gusto nyo pong magpa-deliver, ipaalam nyo lang sa akin. Mag-chat lang kayo sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Sabihin nyo lang po, ipaalam nyo sa akin pangalan, address, at cellphone number ninyo. Padi-deliver ko yan sa rider. Sa inyo po i-charge yung shipping fee. Yung saline nasal drops, no? Mabibili nyo po yan sa botika. Kung meron kayong sign po ng whooping cough, tospirina, or pertussis, dapat i-moisturize mo yung nasal passages. Pag very dry yung daanan ng hangin, sa ilong mo, lumalala yung pagbabara at iritasyon. Kung meron kang saline drops, no, nagpapadagdag ito ng moisture, madali kang makahinga at nare-reduce ang discomfort. Hindi lalapot yung mucus, ang saline solution, nakaka-impis, nakakalusin ng malapot na to yung plema at makiklear yung nasal passages mo. Kaya yung pong, yung saline nasal drops, safe ito sa mga infants, sa mga buntis, sa matatanda. Maaaring pumunta ka nga sa botika, bumili ka nun. Maghanap ka ng sterile saline nasal drops, no? Merong over-the-counter sa mga pharmacies and grocery store. Kailangan, sundin mo yung nakalagay sa package. Sundin mo yung recommended dosage and frequency. Sa mga infant, ang ginagamit yung bulb syringe. Ang saline nasal drops, ito usually ang ginagamit sa baby, yung bulb syringe, no? Ito'y sinasak out nila yung mucus pagkatapos mag-drop sila ng saline solution sa ilong ng bata. Kaya ito pong medication na yan, yung saline nasal drop, very safe, no? Pwede mong gamitin madalas throughout the day as needed. At saka pwede rin pong maligo ng lukewarm para bumaba ang fever at you feel refreshed. At kailangan po din talaga ng frequent hand washing, manatiling malinis ang katawan, ang damit, at para i-maintain yung hygiene. Siyempre, pag inubo ka, makakatulong para
baka nag-spread sa damit mo, sa skin mo, kaya dapat malinis yung skin mo. Yung pag-inom po ng tubig, napiprevent yung dehydration, lalo na kung ubo ka ng ubo. Kailangan nakakatulog ka para makarecover agad ang katawan mo. Yung cool humidifier, nakakalusin ng mucus, kasi nga po ang fluid throughout the day, no, ay napiprevent yung dehydration. Lalong lumalala yung caffeine. Kaya ang pagkain dapat na mayroong pertussis ay yung yung madaling kainin, soft, digestible food at gentle sa throat. Halimbawa, mashed potatoes, mga sinabawan na gulay, mga scrambled egg, mga yogurt, mga steam or roasted vegetable, soft fruits like banana at saka yung papaya, mga nutrient-rich choices, variety of fruits and vegetable, mga whole grains sa diet mo, merong essential vitamins at mineral, antioxidant para suportahan ng immune system. Kasi pag may sakit ka, pag hindi ka nakakakain, mahirap kang gumaling kasi kailangan ng katawan ng essential vitamins at mineral, antioxidant para suportahan ka sa pagpapalakas, laban sa mikrobyo, o especially yung bakterya. Kasi kapag ikaw ay merong sakit, pawisin ka, nagsusuka ka, ubo ka ng ubo, maraming sodium, potassium, electrolyte ang mawawala sa katawan mo. Itong mineral na to, nagpapamaintain ng proper fluid balance sa katawan. Kaya kailangan inom kayo ng smaller, more frequent meal, smaller meal throughout the day, konti-konti, madalas, no? Huwag mo naman pabusugin ang tiyan mo. Warm liquid like sinabawan, lugaw, herbal tea, very soothing sa sore throat. Yung calamansi with honey, spoonful of honey, nakakatulong sa ubo. Iwasan lang po yung honey sa infant under 1 year. Baka malason sila dyan. Iwasan yung irritant na spicy food, greasy food, acidic food. Nakakairita sa throat, nakaka-worsen ng coughing. Paalala po sa omega-3 fatty acid, nare-reduce ang panganib sa heart disease, bumababa ang yung blood pressure, tanggal ang bara sa puso, yung para maiwasan ng blood clotting, no? At para maiwasan ng heart attack, stroke, and arrhythmia. Nare-reduce din yung inflammation. Ang omega-3 meron siyang anti-inflammatory properties at nare-reduce yung plaque build-up in the arteries para ma-improve ang blood flow, no? Kaya maganda po ang omega-3 fatty acid at maganda rin to pang-prevent ng dementia and Alzheimer disease at saka maiwasan po yung stress, anxiety, no? At nakakaalis ng simptoma ng depression. Yan ang benefit ng omega, nakakaalis din po ng pamamaga ng joints at inflammation. Kaya ipaalam nyo po sa akin through yung aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Sabihin nyo yung pangalan nyo, address nyo at CP number nyo. Kung gusto nyo magpa-deliver ng ating health product, pa-deliver ko. Merong rider na darating sa inyo. Cash on delivery naman po yan, i-charge sa inyo yung shipping fee. Ang aking pong tagapagdala yung LBC. Ngayon po dadako tayo sa ating food for thoughts. Bago tayo punta dito, yung gusto po mag-subscribe sa aking YouTube channel para tuloy-tuloy yung panonood ninyo, by the time ako po yung merong program, ay agad po itong manonotify kayo pag nag-subscribe kayo. Patnubay sa Kalusugan sa Facebook, pwede kayo mag-subscribe, like and share and follow. Sa akin namang YouTube, subscribe lang, tsaka pindutin nyo yung bell para mag-pop up yung pag meron akong bagong program, no?
Dadako tayo sa ating food for thought, James chapter 4, verse 17. Ang sabi dito, ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi niya ito ginagawa, ay nagkakasala. Yan po. Accountable tayo sa ating action. Ini-emphasize niya na alam mo na pala tama, hindi mo pa ginagawa, ito po'y action. Nire-remind sa atin, yung ating knowledge put into practice. Napakahalaga na yung gawin natin kung anong tama, no? Iwasan po natin yung accidental mistakes na tinatawag. Kaya i-apply po natin na kung ano yung alam mong tama, gawin mo. Alam mo ng tama, hindi mo pa ginawa, ito daw po ay kasalanan. Magandang gabi po, nawa po ang pagpapala, patnubay ng Diyos ang sumatin, and God bless us all.